Ayun po, magandang araw po sa inyo lahat mga bayan. Lalong-lalo na po sa lahat ng aking mga kapatid diyan na nanonood at naniniwala sa kay Jesus. Ngayon po magbabahagi naman po tayo ng mga pangitain sa panaginip na nangyari din po pagkatapos po ng aming pagka-post po sa TikTok plus babala ng Diyos. Pagkatapos ko pong ipinost yun ay nangyari na agad po. Hanggang ngayon po nangyayari pa rin. Kababayan, mga kababayan, dito po ay pinakita po sa akin ng Diyos sa panaginip na magkakaroon po tayo ng iba't ibang kulay ng ulap sa kalangitan. Iba't ibang kulay ng tubig dito sa ating katubigan at maging sa lupa. Napakasamang pangitain po ng mga kabayan. Lahat po nakita ko sa ulap, nagiging sa panaginip po, nag-iba-iba po ang kulay ng kalangitan. Nagiging basta sara-sara po na hindi po siya may paliwanag. Talagang hindi ko po maintindihan kung bakit na sabi ko na ano ba to, ba't iba-ibang kulay ng kalangitan maging sa tubig, iba rin po hanggang sa kalupaan. Mga bayan, hindi ko po akalain na mangyayari po yun. Hindi po naman po ako propeta, hindi po kahambugan o kabrastugan o walang kabuluhan. Bakit pagka-post ko po noon nangyari agad po mga bayan, binalita po agad sa TV, kumalat po sa social media, yun po nangyari po mga bayan, nangyari po lahat talaga yan. Kaya po nagtaka, sabi ko ano baga meron sa akin, hindi naman ako propeta. Siguro po marami na mga galit yan dahil sabihin na siguro may sa demonyo ka dahil nakikita mo ang hinaharap. Siguro ano ka, ganyan, may masamang espiritu sa iyong katawan. Mga bayan, hindi ako magbabahagi sa inyo ng pangitain sa panaginip kung hindi ako ginagabay ng Panginoon Diyos. Wala akong kapangyarihan. Isipin mo po yun. Isipin niyo po, wala po akong kapangyarihan na malaman ang lahat ng hinaharap. Isa lang po akong hamak na walang alam sa Biblia. Oo, totoo yan. Nasabi sa inyo, wala po akong alam sa Biblia. Mga bayan, bakit ito ay nakita ko sa panaginip na mag-iiba't ibang kulay ng kalangitan, mag-iiba't iba ang kulay ng katubigan, maging sa kalupaan. Mga bayan, hindi po ito normal mga bayan. Ito ibig sabihin, senyalis na po ito ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Senyalis na po ito ng kaparusahan. Paparusahan na tayo ng Panginoon Jesus. Nakataktak ang mga pangitain sa mga pangitain sa ulapan. Napakaklawi po talaga mga bayan. Magtataka rin ito. Paano nangyari yun? Panaginip lang, nagkatotoo na. Yung ka po magtatanong mga bayan. Dami nga po, may nagko-comment nga po dyan. Bula ang propeta raw ako o ano man. Galit na galit sa akin dahil nagkakatotohanan ng mga panaginip ko. Kung ikaw ang nakakapanood dito, nasabi ko sa iyo, sana nawa managinip ka rin. Sana panaginip sa iyo Panginoon Jesus, diyan mo para malaman mo na totoo ang aking sinasabi. Napakahalaga kapatid, ibahagi ko ito sa inyo dahil ito ay isang babala para sabi lang ay magbalik loob na tayo sa Panginoon Diyos dahil nalalapit na kanyang pagbabalik. Hindi po ito biro, dahil po ito pa isang pangitain na sabi lang hindi makikita na kahit sino man na gusto makita ang hinaharap. Bihira sa tao ang nakakita ng mga ganito pangitain na nagkakatotoo. Hindi ako manghuhula, hindi ako propeta. Maayos lang din ang aking pamumuhay ng pamumuhay ko. Ang bahay ko naman, kita mo naman, isang kubo lang. Kaya po hindi ko ginamit ang pagpapasikat. Unang-una, kahit hindi niyo ito mapanood o hindi niyo ibahagi sa iba, mahalaga po ay nakapag-lingkod ako sa Diyos, sinunod ko ang Diyos. Dahil walang iba na magbibigay sa akin ng kapangitain kundi ang Diyos. Diyos lang po ang pinaka sinusunod ko, wala nang iba. Sumusunod po ako sa utos ng Diyos, sa utos ng Biblia. Kaya nga inaaral ko po ang Biblia para hindi po opistahan ng mga mangaral. Sabi, wala ka namang alam sa Biblia, bakit mo nalaman yan? Isa kang bulaang propeta. Napakahalaga po yan. Maaral ko din yan Biblia. Malay mo makakaroon po ako ng Biblia na isang Bible na makasakali po makatulong sa akin. Kaya payo ko lang po sa inyo mga kapatid, magbasa din po kayo ng Biblia para hindi po kayo maligaw. Nino man, kahit sino mga mangaral yan na hindi kayo maligaw, kayo na po gusto mo bumasa ng Biblia dahil po nandiyan nakasulat ang napakahalagang salita ng Diyos. Ang nasabi lang po, huwag na kayong umasa sa mga tao mangaral. Tayo na mismo tumuklas ng ating
ating kaligtasan. Dahil po yan napakahalaga mga kabayan. Tayo po bumasa para hindi po tayo nalilinlang. Napakahalaga po niyan. Tingnan mo ngayon, sinasabihan po ako ng ganyan, wala akong alam, wala akong alam. Hindi pa naman po malalaman na akong taga-bukid lamang, wala naman po ako alam sa Biblia talaga, totoo naman po. Pero tinutulungan po ako ng Diyos. Kahit hindi ko po alam yung Biblia yan, bakit po nalalaman ko naman sa tulong ng Diyos. May alam ka nga, hindi mo naman binabahagi sa iyong kapwa. May alam ka nga, hindi mo naman tinutulong ng maayos. May alam ka nga, bakit? Yung alam mo, pinagyayabang mo. Huwag mo pagyabang ang iyong alam. Kung hindi ibahagi mo sa kapwa na walang alam, huwag mong nilangin ang iyong kapwa. Huwag mong turuan ng maling aral. Ituro mo ang tamang aral sa iyong kapwa. Yan ang napakalaga dahil ang kapwa mo hindi nakasalalay sa inyo sa inyong mga mangangaral. Kaya nga tinuturo, sinasabi ko sa mga bawat mga nanonood sa akin yan, napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Biblia para hindi po tayo sinasabihan na mangmang walang alam. Napakahirap po, napakasakit na rin kasi wala tayong alam sa Biblia. Ang sila lang may alam, sila lang po ang karapatan na magsalita, pero may Diyos tayo na siyang tutulong sa atin kahit wala tayong alam sa pamamagitan ng Jesus. Amen.